Narito na po ang episode 60 na Magandang Dilag mga kapuso, September 18, 2023. Inaasikaso nga nito ni Blair yung kanilang wedding plan. Ang sabi niya, bumubulong siya na huwag niya raw pagsamahin yung mga modelo kasi nga naman ang pangit tignan, isi-separate niya. Samantalang itong si Jared, tuwang-tuwa habang pinapanood itong throwback video nito ni Greta. Sabi niya, babe, nakikinig ka ba? Oo, babe, sabi ni Blair, sinungaling. Sabi naman ni Jared, sensya na, babe, may inaasikaso lang talaga ako. Imposible naman na pabayaan na lamang natin yung business natin. Sure ka ha, business yan talagang iniisip mo ha? Oo naman, babe, sorry na. Talagang hindi ko lang talaga pwedeng baliwalain tong business natin. Ang dami lang kasi talaga nangyari, saka ang dami ko rin iniisip. Humingi naman siya ng sorry. Samantalang itong si Mayor Magnus, nakikita niya ang baba, 11% na yung week 4 ng kanyang ratings. Talagang nagwala siya. Ngayon, pinakalmahan siya nito ni Allison. Sabi ni Allison, ba't bang init ng ulo mo? Sabi naman ni Magnus, ito kasing botohan, itong camping ko, nakaka-apekto na dahil sa ginawa ng wala niyang Riley na yun. Di ba sana kung sa kanya lang, kaso nadamay ako. Ikaw lang, Allison, may kinalaman ka ba dito? Sabi ni Allison, of course not. Alam mo, ang kailangan mong gawin sa ngayon, kailangan mong puntahan yung Channel 6, yung producer nun, para malaman mo kung sino yung source ng nagpadala ng video na yan. So nagkaroon tuloy ng ideya si Magnus dahil nga sa sinabi nito ni Allison. May point nga naman siya, tama yung sinabi niya. Samantalang ito na nga, pinatuloy na nga ni Attorney Eric si Nanay Luisa sa kanyang kwarto. Pasensya na kayo, Ma'am Luisa. Hindi naman kasi talaga nagagamit to, bakanting kwarto lamang ito. Pero malinis naman to, wala namang laman yung mga drawer, sabi naman ni Luisa. Maraming salamat talaga, Attorney ha. Pasensya ka na, nadadamay ka sa issue namin mag-ina. Wala po yun, Ma'am Luisa, di ba po? Sinabi ko na sa inyo na parte na rin kayo ng pamilya ko. Saglit lang po, sagutin ko lang yung tawag. So si Gigi tumatawag, sabi niya, Attorney, kamusta na si nanay? Gusto ko siya makausap. Tulog na kasi ang nanay mo, Gigi. Sinungaling ka, alam ko gising pa siya ang totoo kasi niyan, Gigi, mabuti pa magpahinga ka na muna kasi ang dami nangyari. Saka gabi na rin naman. Mas maigi kung palipasin mo na muna itong gabing to para naman kahit papaano pag dumating yung tamang panahon, maging okay ang pag-uusap ninyo mag-ina, sabi naman ni Gigi, Alam mo, Attorney, okay lang sa akin kung yung mga tao, iyan friend ako Pero yung i-ghost ako na sarili kong ina o kaya isinzone lamang ako, sobrang sakit para talaga sa pakaramdam. Attorney, ikaw na muna bahala kay nanay ha. Maraming salamat kasi talagang hindi mo kami pinabayaan, lalo na si nanay. Sabi naman ni Donna, Beshi, hayaan mo na muna ang pagkakataon. Baka mali mo sa makalawa o sumunod na araw maging okay na kayo ni Ninang, magkausap na kayo na maayos. Hayaan mo na muna, sabi naman ni Greta, sana nga. Samantala, kinabukasan mayroong photoshoot project itong si Allison. At nakita nga ni Allison na mayroong bumabagabag sa isipan ni Gigi. Sabi niya, Greta, anong problema? Sabi naman ni Greta, naalala ko lang kasi naalala ko lang yung isang taong importante sa buhay ko. Sabi naman ni Allison, wow ha, sino ba yan? Boyfriend mo? Ano ka ba? Wala akong boyfriend, importanteng tao lang kasi sa akin yun. Siya nga pala, maiba tayo. Excited ka na ba sa shooting mo for today? Of course. Tapos biglang dumating sina Blair saka sina Jared. Kinamusta sila para mag-inis lang. Yun pala, sabi naman ni Allison, naparito kayo, Jared saka Blair. Sabi naman ni Blair, yes, naparito kami para ibigay ang invitation sa inyo dahil invited kayo para sa kasal namin ni Jared. Wow, congratulations! Sa wakas, ikakasal na rin kayo. Yes, at next Tuesday na yan, kaya wag kayo mawawala At para sa mga taong gusto maligid sa mapapangasawa ko, ito lang masasabi ko, huwag niyo nang pangarapin dahil mapapangasawa ko na itong si Jared. So nagkatitigan sila, Sabi naman ni Greta, congratulations sa inyong dalawa. Malungkot ang mukha ni Jared habang nakatitig ito kay Greta.
Samantala ito namang si Attorney Eric, dinalhan na ng almusal itong si Luisa at sabi na nga raw silang kakain. Sabi naman ni Luisa, maraming salamat Attorney, pero iwan mo na lang dyan, mamaya na lang ako kakain. Sabi naman ni Attorney Eric, dahil po ba ito kay Gigi? Naalala niyo po ba siya? Oo, tama ka. Alam mo, kahit naman na nagkakatampuhan kami, hindi pa rin siya mawala sa isipan ko eh. Ganito talaga ang isang ina, talaga nag-aalala. Lagi lang naman akong nag-iisip na baka mapahamak siya sa ginagawa niya eh, pero tinutuloy pa rin yung paghihiganti niya. Samantalang itong si Greta nagte-text sa nanay niya, sabi niya, Nay, kamusta po kayo dyan? Namimiss ko na po kayo. Sabi niya, at sana ang tsaka ng ganito na meron tayong tampuhan. Sana po maging okay na tayo. Itong sinabi niya. Hanggang sa naisend na nga niya yung text messages. Ngayon, hindi niya na malaya na nasa likod niya pala itong si Jared. Tinawag siya, Greta, pwede ba kita makausap? Oo naman, bakit? Siya nga pala, congratulations ulit sa inyong dalawa. Sabi naman ni Jared, sigurado ka ba na tama lang itong ginawa ko na magpakasal? Deserve ko ba to? Sabi naman ni Greta, oo naman, bakit? Kasi meron akong nagugustuhan na someone. Sabi niya, no? Talaga ba? Sino naman yan? Sino naman yung nagugustuhan mo? Sabi naman ni Greta. Magtatapat na sana si Jared. Lumapit na yung mga mukha nila. Ang lapit na nila sa isa't isa. Ngayon, bigla namang umentra ng si Blair. Sabi niya, no, babe, kaya sabihin ako sa'yo. Sabi naman ni Jared, ganun ba, babe? Sabi naman ni Blair, no, mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo. Mukhang nakaka-istorbo ako, Ano ba yan? Sabi naman ni Blair. Ano lang naman, babe, pwede ba akong ikuha ng water? Kasi noo ako eh. O sige babe, alis muna ako saglit Thank you. Kinompronto niya si Gigi, si Greta, sabi niya, no. Alam mo Greta, minsan ko lang itong sasabihin sa'yo eh. Itong nalalapit namin kasal ni Jared, napaka-importanting araw nito, kaya ayokong masisira ito. Alam mo, meron akong kilala dati eh. Ang pangalan niya ay Gigi. Nag-assume siya na gusto niya maakit si Jared ko at kinilaban niya ako. Alam ba kung anong ginawa ko? Sinira ko ang buhay niya. Kaya ikaw, Greta, huwag mo nang pangarapin. Sabi naman ni Greta. Tinatakot mo ba ako, Blair? Sabi ni Blair, no, hindi. Bakit nag-threaten ka? Sabi naman ni Greta, no, hindi. Bakit sa mukha mo, bakas na mukha ka natatakot? So, tinarayan talaga ni Blair tong si Greta, no? At hindi na nga nakipag-away pa itong si Greta. Nung pagtalikod ni Blair, talagang gigil na gigil si Greta na gusto niya hampasin na cellphone. Samantala, yung reporter nga ng Channel 6 ng Live Asia, nakuha na nga, natuntun na nga nito ng mga tauhan ni Mayor. At kasama si Mayor Magnus sa kanilang hideout, pinapaamin kung sino ba ang naglabas ng camera footage na yun at kung sino ang nag-deliver sa kanya. Sabi ng reporter, hindi ko po alam. May bigla na lamang po naglagay ng flash drive sa bag ko, kaya po nakita ko. Nandiyan po sa loob ng bag na yan, sabi ng tauhan ni Mayor. Nasaan? Nung kinuha, nakita na yung flash drive, lumapit kay Mayor, sabi niya, ano Mayor, nakuha na natin yung ebidensya, sabi ni Mayor, no? Wala na tayong iba pang mapapala sa kanya dahil nakuha na natin ang kasagutan. Alam niyo na ang gagawin. Kailangan malinis ang trabaho. Kawawa naman yung reporter, tinuluyan na, tinodas na. Ganito rin yung ginawa nila kay Telma, di ba? Nakuha naman nila yung ebidensya, pero ang nangyari, tinodas pa rin nila itong si Telma. Samantalang itong si Nanay Luisa, tapos na siyang kumain. Ngayon, pinip niya yung phone niya para kamustahin si Gigi dahil hindi niya talaga matiis eh. Gusto niyang kamustahin kasi meron talagang bumabagabag sa sa isipan niya. Nakiusap naman siya kay Attorney Eric na kung sakali puntahan man lang si Gigi para bantayan, asikasuhin. At nangako naman si Attorney Eric na pupuntahan nga itong si Gigi. Ngayon talagang nag-aalala siya at nakita niya yung headband. Sabi niya, pasensya na talaga anak ginagawa ko lang talaga to para tumino ka. Sabi naman ni Jada habang nakikipagkwentuhan kay Jared, hindi na raw umiinom ang ate Allison niya. Sabi naman ni Jared, it's good for her, natutuwa ako sa kalagayan niya ngayon. Sa wakas nakamove on na rin siya. Kasi tuwang-tuwa naman talaga itong si Allison sa buhay niya ngayon dahil nakakabangon siya. Ngayon, bigla na lamang sumama ang pakaramdam ni Greta at aalis na siya. Pinaubaya niya muna ito sa manager niya. Sabi ng manager, sige po ma'am, ako na po ang bahala. Sabi naman ni Greta, alam mo naman ang gagawin, di ba?
Ngayon biglang tumawag si Luisa kay Gigi at sinagot niya yung tawag. Sabi niya, "Nay, kayo po ba yan?" Ngayon, choppy. Kaya naghahanap siya ngayon ng signal. Ngayon, itong si Mayor Magnus, meron siyang kausap na IT expert. Kailangan niya malaman kung sino ba ang naglabas ng video na yan, kung kanino nang galing. At pinasuri niya na nga ito sa hinar niya nga IT expert. Samantalang itong si Gigi naghahanap pa rin ng signal. Sabi niya, ano ba naman to? Nawalan pa ng signal kung kailan nakausap ko na si nanay. Talagang wrong timing, sumabay pa. Naliligaw na ako. Saan yung daan pabalik? Ano ba yan? Dala-dalawa problema ko ngayon. Hindi ko maalam kung saan ako makakabalik nito, saan ako makakalabas nito. Umakyat na siya sa mga mababatong lugar. Samantala, balik tayo dito sa headquarters ni Magnus. Nireport na nga sa kanya ng IT, sabi, yung po nga galing po sa camera, hindi ko po malalaman kung kanino po ang source niyan. Pero ayon po doon sa video, kung nasa saan nag-away si Riley, saka po yung asawa ninyo, meron po talagang kinuna ng video yun. At galing po yung sa isang cellphone. At natukoy po namin yung cellphone number. Sabi naman ni Mayor, so na-trace mo ba kung kanino yung cellphone number? Sabi nung IT, ito po yung mga information kay Donna Arevalo. Donna Arevalo parang familiar sa akin. Kung sabi nung tauhan niya, Mayor, yan po yung dating kaibigan ni Gigi Robles, patay na. Nanganganib yun ng boy ni Donna. Samantala, nahulog na nga itong si Gigi dahil nadulas siya mabuhangin yan Tumama siya doon sa may bandang ilog at mukhang nasugatan pa yata, hindi siya makatayo ng ayos, humihingi siya ng tulong. Dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Bukas sa episode 61, araw ng Martes, September 19, dumating itong si Atty. Eric sa venue ng shooting ni Allison at hindi nga niya nadat ng sigareta dahil na umalis na nga ito. At narinig niya sa mga boses ni Luisa na natatakot ito. Talagang nangangamba at napapaisip ng kung anong masasama dahil nakukutuban ni Nanay Luisa na mayroong mangyayaring masama kay Gigi. Samantala napuntahan nga nito ni Jared si Gigi upang iligtas doon nga sa ilog dahil nahulog nga siya doon. Samantala nakuha na nga ng tuloy ng mga tauhan ni Mayor Magnus itong si Donna. Samantalang si Blair, napag-alaman niya kay Jada na magkasama itong si Jared saka si Gigi na kinahinat na ng pagkaselos niya. Samantala, tinotorture dito si Donna at pinapaamin kung nasa saan itong si Gigi kasi parang nakakutob sila na nakaligtas itong si Gigi mula dun sa mental hospital. Naku po, kapag nagkataon, baka ipasuri pa ni Mayor Magnus yung mental facility. At kapag natukoy nga na wala dun si Gigi, mananagot din yung nurse doon. Diba? Si nurse na na tumutulong kina Sophia saka kay Gigi. So ang dami talagang napapahamak sa mga nagiging apprentice nito ni Greta dahil nga sa paghihiganti niya ng palihim. Talagang delikado, pati na yung mga malalaki sa buhay niya nadadamay na. Ngayong araw na to namatay yung reporter ng Live Asia. Tapos nakaralinggo naman si Abigail. Tapos bukas naman, naku po, sana makaligtas itong si Donna sa mga kamay ni Mayor Magnus. At ito yung mga dapat natin pakatutukan mga kapuso dahil sobrang intense na naman na magaganap dito sa Magandang Dilag. At dito na po nagtatapos ang aking review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, happy viewing mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.